So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, may gusto lang akong daanan dito. Kasi actually ako wala naman talaga akong pakialam sa mga gaga na to. Pero gusto ko lang pag-usapan natin kung gaano kababaw ang narrative ng isang simpleng DDS. Duterte diehard supporter. No, nakakatawa kasi dito yung kahirapan nila, inaasa po nila sa isang tao. Alam nyo, yan ang pinakamali sa atin eh. Actually, meron akong nabasang libro dati, no? Nung ano pa ako nun eh. Nung college pa ako nun. Pero nakalimutan ko na talaga, no? Gusto ko makakuha ng copy ng libro na yun eh. So yung author po ng libro na yun, nakita ko sa library. Kasi parang pinag-aaralan namin yung history nung ano eh. Nung panahon ng Amerikano. Oo. Tapos, binasa ko, no? Parang meron akong part na nabasa doon. Ito yung libro na yun, tagal na. Matagal na yun. 1900s pa, panahon pa ng Amerikano. Dapat talaga, pero by the way, kwento ko na rin, no? So, nung 1900s, no, nakalagay doon sa isang libro na yun, na ang mga Pilipino, kontento na kumakain na lang ng na 3 beses isang araw. Kumbaga, okay na sila. Kung makakain lang sila, okay na sila. So, ganun po yung Pilipino nung 1900s. So, actually, hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Pero syempre, nahati na po ang mga Pilipino sa mga taong may pangarap at sa mga taong katulad nga po nitong mga DDS na to. No? Ito po yung mga taong ang pangarap lang ay makakain lang na 3 beses isang araw. Wala nang pangarap para umasenso ang buhay. So para umasenso ang buhay, ang kailangan lang kumapit sa politiko. At sad to say, ang politikong kinapitan nila para sa kanilang pangarap, si Sara Duterte. So gets nyo, no? Gets nyo, no? So ito, tinan nyo yung caption, sabi dito, mahal na mahal ka namin. Umiyak pa, no? Emosyonal na pinahayag ni Rochelle Penonia, may pangalan pa talaga. Oo. No, ang kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte habang winagayway ang watawat ng Pilipinas sa labas ng Senado, dapat ang ibagayway ninyo, watawat ng China. Okay, sige, panoorin natin. 2 video to Hindi kasi, kaya ganito, kasi meron tayong matututunan dito eh. Personally po, mahal na mahal ka namin. Ikaw lang ang pag-asa ng bayan na ito na nalulugmok sa kahirapan, nalulugmok sa karumal-dumal na kahihiyan. Buong mundo. O yan pag-asa daw sa kahirapan. Alam nyo, nakakatawa dito. Hindi ko makuha yung point na sinasabi nila na ang Pilipinas naghihirap. Hindi kayo ba naniniwala ba kayo ng Pilipinas naghihirap as a country? Kasi alam nyo mga kababayan, no, kapag ang Pilipinas yumayaman, lumalaki po yung opportunity sa bawat Pilipino. No, kasi itong mga bobong mga DDS na to, no, ang akala kasi nila, pag yumaman naman yung bansa naman, yung pag yumaman ng bansa, hindi naman kami apektado eh. Mahirap pa rin kami. No? Sobrang pangit na mindset po yung ganon. Dapat po kasi pag nababalitaan natin na yung Pilipinas as a country yumayaman, dapat yung mindset natin, yumayaman ng Pilipinas, ibig sabihin, maraming opportunity na pwedeng gawin. In the first place, mga kababayan, ang GDP natin tumataas. Kasi i-search nyo yan. Saang page, saang parte ng Google nyo i-search yan. Ang Pilipinas po, tumataas ang GDP. Pati rin po financial status natin as a country, tumaas din. So ano yung sinasabi nila na ang Pilipinas naghihirap? Sige. Personally po, mahal na mahal ka namin. Ikaw lang ang pag-asa ng bayan na ito na nalulugmok sa kahirapan, nalulugmok sa karumal-dumal na kahihiyan. Buong mundo nakikita ang ginagawa ng gobyernong ito. Sana po, lumaban ka para sa aming mahihirap, sa aming mga wala ng pinanggalaan ng gobyernong ito. Ipaglaban mo ang Pilipinas. Mahal ka Ipaglaban mo, naghihirap kami dahil tamad kami. Sara, isa kang boba. Boba mo, pero naniniwala kami sa'yo. Ipaglaban mo kami mga tamad. Mga walang diskarte sa buhay. Hindi, mga ka-streetwise, isipin nyo Hindi, kasi ang point natin dito, Takero, ano ka lang kasi, okay yung financial status mo sa ngayon kaya mayabang ka. Hindi po. Ako po, nanggaling po ko sa minimum wage. No, nung panahon ni Gloria, mga kababayan, ang sweldo ko minimum wage. No, bagong graduate ako noon, no, minimum wage. Tapos
Yun, nagamit ko yung natapos ko, tumaas ng konti. Isipin mo ang baba ng sweldo ng ng marketing assistant dito sa Pilipinas, no? Mababa. Kapag naka-agency ka, minimum wage ka pa rin. Kapag nakarekta ka, mataas ka lang siguro ng 20 pesos araw sa minimum wage. Ganun. Hindi, ang point natin dito, nanggaling po ako minimum wage. Ano ginawa ko? Nag-abroad ako. Kasi hindi ako kontento sa sweldo ko nag-abroad ako. Pagdating ko dito sa Pilipinas, nakapag-ipon ako, nagnegosyo. Hanggang ngayon, tumutuloy-tuloy pa rin. Di ba? Isipin niyo yan o yung negosyo ko sa Iloilo, continuous pa rin. Andito ako sa Maynila. Hindi yan sa gobyerno. Alam nyo, sisihin nyo yung gobyerno kapag merong datos na ang Pilipinas naghihirap. Pero pag ang data, ang Pilipinas nagyumayaman, ang may problema na dito, tao. O nga, labubo, no? Labubo talaga itong mga to. Sige, continue pa. Namin, we are not a Filipino for nothing. Ma'am, bakit po medyo nagiging emotional tayo, ma'am? Sa lahat ng ginawa ng gobyernong ito sa Duterte, masyado nang masakit bilang Pilipino ang ginagawa nila. Pero nakikita natin, Dutertes are standing because of the people. Alam namin, marami sa inyo na media ay kasama nila, nabibigyan nila, pero not all naman. Pero I hope po, aandar pagdating ng oras, lahat tayo may konsensya. Alam natin na pagdating ng oras na yon, ang konsensya pa rin natin mamamayani. Ang pagiging Pilipino pa rin natin ang mamamayani. Ipaglaban natin ang Pilipinas, isa lang ang Pilipinas. Ma'am, ano pong inaasahan natin sa magiging resulta ng impeachment trial? With God's grace, mas makapangyarihan ng Panginoon. Matutupad ang mangyayari. Wala naman, ito nangyari ang lahat para matuto ang bawat Pilipino. Na hindi po pwede na yung tumitingin lang tayo dun sa... Gata nyo, meron pang pangkape ulit. Pambili ng Epotin. Thank you po, kay Evangeline Casero. Yan, thank you po Maraming salamat, Yan. Continue. Pera o sa kasikatan ng mga tao na tumatakbo. Kailangan nating pag-aralan sino sila. Anong mga backgrounds nila. Who are they? Dapat nga meron ng drug test. Oo nga pala. Sige. Anong background ni Sara para iboto ninyo? Sige nga. Sabi niya, dapat pag-aralan natin kung sino yung mga binoboto natin. Sige nga. Anong nagawa ni Sara? Ano yung achievement ni Sara? Alam nyo, si Sara Duterte, boba po yan. Kung hindi lang po talaga Duterte apelido dyan, walang kwentang tao po yan. Tignan nyo sa kanila pa talaga manggagaling. Na akala mo ang galing-galing, di ba? Na kailangan pag-aralan natin. Tignan nyo nga yung binoto ninyo. Tignan nyo nga kung sino yung gusto ninyong maging presidente. Boba, tanga, may putok pa. Ay nako, ewan ko ba. Pero pag tinanong mo anong nagawa ni Sara, walang may sagot. Yay! Actually, sa impeachment pa lang, sa impeachment trial pa lang, doon nyo na makikita po yung background ni Sara Ayaw lang nila tanggapin. Lahat ng test ibigay na natin sa ating mga tumatakbo para alam natin kung nararapat ba sila sa mga pwesto. Diba? Mensahe niyo, ma'am, sa mga senators, judges. I hope they will be, they will use the constitution. At saka, wag silang magpadala sa gobyernong ito. Alam natin nagkakaroon ng manipulahan, pero I hope they will stand firm on their decision sa mga mangyayari. Nakakaroon daw ng manipulahan. Ang nakita naman po natin, yung nagmamanipula dito, yung mga pro-Duterte. Kasi tinan ninyo alam nyo, nakakalungkot po talaga yung mga nangyayari po sa impeachment. Kasi yung mga senators na pro-Duterte, obvious na po yung boto nila. Obvious na po na iboboto nila, i-acquit nila si Sara. May nakita na po tayong 4. Yung 2 Cayetano, si Robin, at saka si Amy. So 4. Si Bongo, alam nyo, pag si Bongo, pag bumaliktad to, malaking issue to sa political dynamics ng Pilipinas, Pag si Bongo bumaliktad. Yung 2 bilyar mga kababayan, tingnan natin. Kasi tahimik lang, Pero by the way, ayun yung nakakalungkot, Kung manipulahan lang naman yung pinag-uusapan, nakita naman natin kung paano manipulahin yung narrative ng impeachment ng 2 Cayetano. Actually, mga kababayan, learn how to budget. Actually, hindi lang talaga pag-budget ang kailangan pag-aralan ng mga Pilipino. Ang kailangan din pag-aralan ng mga Pilipino kung paano magkaroon ng extra income. Ayun talaga yun. For example, di ba kayo, bagong kasal o kaya minimum wage earner, kulang ang sweldo.
Sa totoo lang, kulang talaga yung minimum wage talaga, no? Pero di ko alam, napagkasya namin dati nung, nung ako lang dati, no? Pero by the way, pag kulang ang sweldo, ang gawin, dumiskarte. Magtinda sa mga co-workers. Walang problema yun. Magtinda? Walang problema yun, mga kababayan. Alam nyo, pakwento ko lang, no? Nung nasa Alcobar po ako, yung sweldo ko lang talaga nun, magkano lang? Mga 50,000 a month. No, Alcobar, Saudi, no, 55, no, para 55,000 a month. Ano ginawa ko? Dumiskarte ako. Oo. Nagbenta akong baka. O sa Ramania. Nag-supply. Ayoko nang pag-usapan. O sige, pero malalayo tayo sa topic eh. Pero by the way, ito na. Continue natin. Sige. Dahil andyan ang konstitusyon, yan ang pagbabasehan natin pa rin. Okay na. Okay na. Yun na yun. To the left. To the right. Okay. So, ngayon, bukod po dyan sa tatangat-tangang na yan, hindi, actually ako naniniwala naman akong DDS talaga itong mga to. Oo. Naniniwala naman ako. So, meron pang isa yan dito. Hindi ko lang talaga alam bakit ini-interview ng ABS-CBN to, no? Ano bang gustong palabasin ng ABS-CBN dito? No, pinopromote ba si Sara? Kaya ini-interview ito? O kaya pinapakita lang ng ABS-CBN kung gaano kababaw yung narrative ng mga DDS? Kasi nung napanood ko itong mga kababayan, sabi ko, bakit ini-interview itong mga to? Wala namang kwenta sila sabi. Dapat yung ini-interview ninyo si Pikwa o kaya si Papa Trix, di ba? Sa mga walang kwenta naman sinasabi ng mga yan, bakit ini-interview? O kaya si Kuya Berhel. O di ba Kuya Berhel, di ba? Kapag nandun ka sa rally, dapat ikaw yung ini-interview. Pero, sige, continue natin. Sabi dito, naniniwala si Merlin Perez na taong bayan lang at hindi impeachment court. Mali naman, kita nyo, kabobohan talaga dito. Ang may karapatang magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Isa si Perez sa ilang mga taga-suporta ng Pangalawang Pangulo na pumunta sa labas ng Senado ngayong Miyerkules, nung nakarang linggo pala ito, no? Para pahayag ang kanyang pagtutol sa paglilitis sa bise. Alam nyo, ito naniniwala si Merlin Perez na taong bayan lang at hindi impeachment court ang may karapatang magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Doon pa lang bobo na eh. Ayaw ko pumunta. Alam nyo, doon pa lang bobo ng mga kababayan eh. Di ba? Wala daw pwede magpatalsik sa Vice Presidente kundi taong bayan lang at hindi impeachment court. Dahil alam niyo naman sagot dito, di ba? Hindi totoo yon. Sabi ng isa kanina, pagbasihan yung konstitusyon. Sabi naman ng isa kanina, wala daw karapatan yung impeachment court na magpatalsik kay Sara Duterte. Alam niyo, makasama kayo sa rally pero hindi iisa yung mga paniniwala ninyo. Dapat pare-parehas kayo. Di ba? Dapat kayong dalawa magdebate eh. Kasi kung susundin natin yung konstitusyon, alam naman natin na yung... Tapos sabi naman ng isa, hindi pwede. Dapat taong bayan lang. Magkasama kayo sa rally pero magkaiba sinasabi ninyo. Pero ito malupit. Tingnan nyo ito Pag napanood nyo yung video. Pag napanood nyo yung video. Tingnan nyo. Si BP Sara at hindi kayo ang nagpaupo niyan. Kaya tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan na pag-impeach ni BP Sara dahil hindi kayo ang nagpaupo sa kanya. Kami yan. Kami ang may karapatan yan. Nandito po ako. Paano yan? Karapatan daw nila na sila daw may karapatan para patalsikin si Sara Duterte kasi binoto daw nila. Paano ko binoto ko rin? Malamang kayo binoto nyo rin kasi nga unity team. Alam nyo yung pinagmamalaki nilang 32 million. Hindi po 32 million yan. Ako po naisingit ko lang si Sara dahil kay PBBM noon. Malamang kayo din. At saka yung sinasabi nga po nung attorney season, yung lead counsel nga po ng depensa ni Sara, binanggit niya rin po yan na meron 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Actually, napaka-bullshit nun. Kasi wag natin babanggitin yung 32 million na yan kasi hindi na po 32 million yan kung tutuusin. Hati po yan. Naniniwala po akong ganun. Kasi ako nakita ko po talaga no? Sumasama ako sa kampanya. Sumasama ako sa meeting di Avance nun. Marami po talagang pro-BBM talaga nun. Naisigit lang talaga si Sara. At ako at to be fair, vice versa din po yan. Yung 31 million po ni PBBM, no? Malamang marami din po dyan DDS. No? Malamang kung ngayon magboboton, hindi na rin 31 million yan. So parehas lang po yan. So actually, ito yung pinakamababaw po talaga na usapin, no? Yung mga bumoto kay Sara, kung ilan. Actually, yung usapin po na, marami kami, 32 million kami.
usapin lang po yan ng social media. Ang nakakatawa dito, ginamit pa po ito ng abogado ni Sara para i-justify. Dahil marami sumusuporta kay Sara. Isipin niyo yun, usapin social media lang. Ginamit ang abogado ni Sara. Tanga-tanga yun, no? Ayan na ba yung binayaran ni Sara ng abogado? Ang babaw ng narrative. Tinan nyo. First week po ng impeachment trial, talo sila. Sa totoo lang, talo sila. Kasi yung nilalaban nila, noon na yung video peke, binasag na po yan ng depensa. Kasi ginamit din po nila yung video na ni Sara, yung whole video, para pa justify na yung ginawa ni Sara na grave threat, justifiable nga. Parang gulo ko. Mamaya, explain ko mamaya yan. Topic ko rin mamaya yan eh. O sige, continue. Para suportahan ang anti-impeachment ni VP Sara. Bakit po? Opo. Dahil po nakikita po namin simula nung kay PRRD na pamamalakad ay nagustuhan ko po yung kay PRRD. At dahil kung itanong nyo bakit ko nagustuhan yung pamamalakad ni PRRD, isang matapang at isang mapagmahal sa bansa, prinotektahan niya ang bayan natin at prinotektahan niya yung mga kabataan na sumusunod pa sa atin. Grabe no. Alam niyo mga kababayan no, ito no. Ano eh. May nakita akong data no. Dapat na isama ko pala pero may nakita pa akong data. Kasi medyo magulo pa kasi dati, 'di ba? Na ilan ba talaga yung pinapatay ni Digong? So sabi nga po 3,000, sabi ng PNP 3,000. Sabi ng UN 30,000. No? So mga kababayan no, sabihin man natin na kung ilan man yan, pero libo po yung namatay. Paano protektahan ni Digong ang mga Pilipino kung ang daming namatay? Actually, yung sinasabi ng actual count daw, mga 25,000 daw, no? Isipin niyo yan, no? Isang presidente, isang Pilipinong presidente, pumatay ng 25,000 na Pilipino. Tapos sasabihin niyo, pinotektahan ni Digong ang Pilipinas? O bukod nga po dyan sa ano na yan, sa maraming pinapatay si Digong. Putang ang malapit pa dito, pro-China pa. Alam nyo yan, sinasabi natin eh. Ito po yung opinion na walang basehan. No, tayo po, entitled po tayo sa mga opinion natin. Pero syempre, dapat po yung opinion po natin may basehan. Ngayon, ano yung basehan nila kung bakit ano yung pinoprotektahan ni Digong? Ano yun? Hindi, sinabi nila lang, tayo ay pinoprotektahan ni Digong, pero saan? Ni Digong to, no? Digong pala, ganito pala yung ano mo, no? Mga tipo mo ha, si Ale, si Manang. Baka binembang ni Digong to, no? Kaya mahal na mahal si Digong, no? Mapagmahal sa bansa, prinotektahan niya ang bayan natin at prinotektahan niya yung mga kabataan na sumusunod pa sa atin. Itinaya niya yung buhay niya sa pamamagitan ng tapang at malasakit na kung ano yung sasabihin niya at dapat sumunod ang mga tao. Matakot sila para maprotektahan lang yung bansa, maprotektahan ang mga kabataan. Sinabi niya na papatayin po ang mga drug addict, drug lord. Pero So, ayan, yan na naman tayo. Putang ina naman. Visit na yan. Asan ang drug lord? Visit na nalaglag. Ayan tayo eh. Alam nyo, ako gusto kong irespeto itong mga hayop na to eh. Kasi opinion nila yan eh. No? Asan yung drug lord? Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Opinion na walang basehan. Tayo po, entitled po tayo sa opinion natin. Pero pag ganito, no? Asan ang drug lord? Yan na naman tayo. Druga-druga na naman eh. Druga-druga na naman eh. Parang si Greco Belica to eh, no? Puta. Hindi. Yung doorbell ko nalaglag. Hindi dyan talaga ako nabibisat pag naririnig ko yan. Papatayin ni Digong ang drug lord. Actually, ako okay sa akin yun ha, nung panahon ni Digong. Pero walang drug lord na pinapatay. No? Mga bata, marami. Mga matatanda, marami. Mga mahihirap, marami. Alam nyo ito mga streetwise, no? Ito ha, pakita ko sa inyo, no? Ako po, na-interview ko po yung mga pamilya ng biktima ng Tokhang. No? Nag-tear jerk talaga ako noon. Kasi talaga nakakalungkot yung mga kwento nila. Alam nyo, napansin ko lang po talaga, no? Kung bakit puro mahihirap yung mga pinapatay ni Digong kasi para hindi na makapagdemanda. Kasi for example, kapag tinira ni Digong o pinapatay ni Digong yung mga middle class,
Pag yan, nakachamba sila dyan na mayroon palang kamag-anak na abogado, yan, yari sila dyan. Di ba? O yung sinasabi pala nilang middle class, may pera pala. O, madidimanda sila dyan. Mga kababayan, kapag may hirap po kasi, no, doon ko po dati talaga nakita yung hindi pagkakapantay-pantay eh. No, yung pag may hirap po kasi talaga pinapatay ng panahon ni Digong, wala na silang magagawa kahit gusto nilang lumaban, kundi tanggapin na lang nila kung ano man sinapit ng kapamilya nila. Kaya sabi ko ganito di ba? Pag sa akin nangyari to, kunwari ako may hirap ako, nakatira ako sa Baseco kunwari, no? Tapos bigla nilang sinipa ng pulis yung pinto namin, bilang dinala yung tatay ko, binarel, tapos lalaban ako, wala akong magagawa, talagang nakakagalit talaga yun. No, buti na lang tayo, hindi tayo mahirap. At least nasa middle class tayo, di ba? Kaya hindi tayo target ng panahon ni Digong. Pero inisip mo lang pag sa akin nangyari yung mga kwento nila, anong gagawin ko na lang, iiyak na lang ako kasi wala akong laban. Kaya sabi nga nila, no, na wala kaming laban dito sa Pilipinas, buti na lang may ICC. Sabi ng mga kapamilya ng namatay ng Tokhang, buti na lang may ICC at merong Father Flaby, no, at Christina Conti na tumutulong sa amin. Nabuhayan kami ng loob para ipakulong si Digong. Di ba? Ano ba mahirap intindihin doon? Mahirap ba intindihin doon? Mahirap ba intindihin yon na walang drug lord na pinapatay si Digong? Sige. Lang yung bansa, maprotektahan ang mga kabataan. Sinabi niya na papatayin ko ang mga drug addict, drug lord. Pero pabor isang mo kayo salita, dun, ma'am, sa ginawa pumabor po ako doon dahil hindi man niya napuksa ang mga drug lord, mga drug addict, pero nabawasan po yan. Isa po yan sa nagustuhan ko dahil noong mga time na yon, isa akong balo at nagpalaki sa 4 na anak at merong mga lalaki. Ang kinatakutan ko yung mga nangyayari kay Kian De Los Santos na napag-utos-utosan ng kung sino-sino lang. Alam kong ginamit lang si Kian De Los Santos doon sa droga na yon. At sino ang nagpatay ay yung gumamit para hindi sila mabulgar. Yun yung Chismis na to, no? Wala na, chismis na to. Oh. Chismis na to. paniniwala ko. Sa impeachment po, naniniwala ko ba kayong inosente ang pangalawang Pangulo? Yes. Bakit Diretsahan. po, ma'am? Yes. Kasi nakikita ko nakalaban nila si VP Sara sa politika. Okay. Di ba? Paninira para lang mapin down si VP Sara para walang kalaban sila na mas malakas. Kasi yung iba nilang kalaban is napapasunod nila sa pamamagitan ng pera. Okay. Lahat naman ng nakaupo na politiko kalaban sa bawat isa, magkakalaban yan sila. Pero nakita nila na si Sara Duterte ang pinakamatibay at pinakamalakas na kalaban nila. Kaya si Sara Duterte ang gawaan nila ng kwento para masira ang pagkatao ni Sara Duterte bilang isang politisyan. May mensahe ka sa mga senator judges na magdedesisyon sa impeachment na ito? Okay na yun. Lang kwenta, no? Gawa lang daw yung mga allegation laban kay Sara. So, ano ko ba? Tanga talaga. Ang husay ni nanay magsinungaling. Ako naniniwala naman na kung paniniwala niya yun eh. Opinion niya yun eh. Yun nga lang, mukhang mali ata yung basehan, no? Ayun ko ba. Pero by the way, mga kababayan, no? Ang tanong ko nga sa inyo dito, dyan sa team replay, no? Anong masabi nyo nga po dito? Ano bang intensyon ng ABS-CBN kung bakit sila nag-interview ng ganitong mga katatanga? Katatanga naman ng mga to, no? Di ba? Ang dami pwedeng interviewin sa labas, no? Pwede naman interviewin yung mga political analyst. Di ba? Pwede naman. Pero nagkakasiya sila ng panahon para interviewin itong mga walang kakwenta-kwenta mga tao na to. No? So ano ba yun? Ano ba? Parang, anong ginagawa ng ABS-CBN dito? Ano ba? Parang pinopromote niya na talagang mga bobo, yung mga DDS. Parang, oo, talagang in other way around ba, no? So, okay, next topic tayo. Ano muna natin yung topic na yan? O, set